Kapag tayo ay nakagawa ng pagkakamali, meron at merong pagpapasya na maaaring gawin. Itutuloy na lang ba ang pamumuhay sa pagkakamali o magsisisi ba at itatama ang pagkakamali? Sa madalas na pagkakataon ay madaling sabihin na dapat ay magsisi na lamang at magbago. Subalit, hindi sa lahat ng pagkakataon ay madali ito kahit na ito ang tamang dapat gawin. May mga taong hindi maituwid ang pagkakamali dahil hindi nila nakikita ang kamalian na kanilang ginawa. Minsan ang pagkabulag sa kamalian ay bunga ng kawalan ng wastong basihan sa tama at mali. May mga pagkakataon naman na ang dahilan ng hindi pagsisisi sa pagkakamali ay bunga ng pride. Marahil ito ay dahil sa paghihiganti at ang kaisipan na dahil ang iba ang unang gumawa ng pagkakamali, tama lang, nagantihan ito ng pagkakamali din. Mahalagang tandaan na ang mali ay nananatiling mali, ano pa man ang dahilan ng paggawa nito. Ang kamalian ay marapat na pagsisihan at kailangang magtuwid ng pamumuhay at lumakad ayon sa nararapat. Isa pa sa mga dahilan ng pagpapatuloy sa pagkakamali ay ang kaisipan na wala ng kapatawaran ang pagkakamali, kaya pangangatawanan na lamang ito. Minsan ang tao ay may ganitong kaisipan tungkol sa Diyos. Mahalagang unawain ang sinabi ng Biblia. Ang sabi ng Bible, o baka namang gusto mo pang hamakin ng Diyos dahil siya ay napakabait, mapagpigil at mapagpaumanhin. Hindi mo ba alam na napakabuti ng Diyos kaya binibigyan kanya ng pagkakataong magsisi at tumalikod sa kasalanan? Ang kabutihan ng Diyos ay isang paanyaya upang magsisi at manumbalik sa Kanya. Sinasabi sa verse na isa ito sa mga motibasyon upang ang isang nagkamali ay magsisi at itama ang kanyang pagkakamali. Importanteng malaman na ang kabutihan ng Diyos ay hindi dahilan upang magpatuloy sa pagkakamali dahil sa kaisipan na patatawarin din naman tayo dahil mabuti ang Diyos. Sa halip pa nga, ito ay isang paanyaya upang magsisi at magbalik loob sa Diyos. Ang kabutihan ng Diyos ay hindi dahilan upang maging abusado. Sa halip, ito ay marapat na maging simulain ng pagsisisi at pagbabago. Mabuti ang ating Diyos at nais niya na tayo ay mahango sa pagkakasala. Ito ang dahilan kung bakit si Jesus ay namatay sa krus. Sa sino mang nagkamali, ang paanyaya ng Diyos ay manumbalik sa Kanya. Mabuti siya, kaya hindi niya nais na ikaw ay magpatuloy sa iyong pagkakamali. Ang kabutihan ng Diyos ay hindi lamang dahilan upang magsisi, ito man ay dahilan upang magsimula muli at mamuhay ng naaayon sa nais ng Diyos. Sa biyaya ng Diyos, masasabi mong, pwede pa pala. Kaya, asa ka pa ha?